Nagsisimula ang pelikula sa resulta ng isang labanan sa mga sagupaan ng mga tangke sa Eastern Front noong taong 1943. Ang mga sundalong Soviet ay naglalatad sa gitna ng wasak na larangan ng digmaan, naghahanap ng mga posibleng nakaligtas. Sa loob ng isang nawasak na tangke, natagpuan nila ang isang tank driver na sa lahat ng batayan ay dapat nang patay. Ngunit hindi. Agad nila itong dinala sa medic na sa una ay hindi man lamang siya pinansin dahil inakala nitong wala na itong buhay. Ngunit napansin ng isang nurse na humihinga pa ang lalaki at agad itong ipinasa sa medical team. 70% ng katawan ng nasagip na tank driver ay natatakpan ng matitinding paso. Ngunit sa ikinagulat ng lahat, nakaligtas siya sa gabi at tuluyang nakarecover sa loob lamang ng 3 araw. Pumunta ang doktor upang kausapin siya at tinanong kung ano ang kanyang pangalan. Ngunit hindi ito nakasagot. Lumabas na dumaranas siya ng isang kondisyon na tinatawag na retrograde amnesia. Nagtipon ng mga doktor at iba pang opisyal, kabilang ang isang general, upang alamin ang pagkakakilanlan ng sundalo, ngunit wala silang nahanap na kasagutan. Sinabi ng doktor na tinawag nila itong Ivan Naidenov mula sa salitang Ruso na nangangahulugang natagpuan sa loob ng tangke. Nagtanong ang kumander kung baka maling file ang hawak nila dahil ang lalaking nasa harapan niya ay hindi mukhang may katawan na 70% napaso. Ipinaliwanag ng doktor ang pambihirang pangyayari kung paano himalang gumaling si Ivan mula sa matinding mga paso sa loob lamang ng 3 araw. Sa huli, napagpasyahan nilang ibalik si Ivan sa larangan ng digmaan sa kabila ng katotohanang wala siyang maalalang alaala. Gayunpaman, nananatili pa rin sa kanya ang kakayahang magmaneho ng tangke. Nais ng doktor na ilagay si Ivan Naidenov sa non-combat duty, ngunit agad itong tinanggihan ng general. Ayon sa kanya, babalik ito sa pagmamaneho ng tangke dahil alam pa rin ito kung paano ito gamitin at walang magiging eksepsyon sa patakaran na kailangang bumalik sa tungkulin ang mga miyembro ng tank crew. Hindi niya kailangan ang kanyang mga alaala upang magpatakbo ng isang tangke. Samantala, sa kabilang panig, dumating ang isang tren na may kargang mga wasak at sirang tangke. Isa itong tahimik ngunit nakakaakot na kabaligtarang simbolismo ng mga bangkay na iniuuwi mula sa larangan ng digmaan. Napansin si Ivan ng 2 nakatataas na opisyal na nakatayo malapit sa isa sa mga tangke. Sinabi niya na kinausap siya ng tangke at sinabi nitong inatake ito ng isang Panther tank. Bilang tugon, itinuro ni Opisyal Nikolai ang isa pang tangke at tinanong si Ivan kung may sinabi rin ba iyon sa kanya. Sumagot si Naidenov na ang tangkeng iyon ay inatake ng isang Tiger tank. Ang mismong tangke ring umatake sa kanya noong siya ay nasa sarili niyang sasakyan. Sinabi niyang kilala ito bilang ang White Tiger. Binaliwala siya ng opisyal at pinadusapan ng 2 nakatataas ang katinuan ni Ivan pati na rin ang alamat ng White Tiger. Isang misteryosong tangke ng kaaway na tila lumilitaw mula sa kung saan bigla ang inaatake ang mga tangke ng Soviet at pagkatapos ay naglalaho muli sa loob ng kagubatan. Ang banta ng White Tiger ay napatunayan sa pamamagitan ng ulat ng isang nahuling sundalong Aleman na nagsabing tanging ang puting tangke lamang ang kayang mag-isang sumira ng 20 tangke. Hindi siya pinaniwalaan ng mga Soviet, ngunit mariin niyang iginiit ang katotohanan ng kanyang ulat. Sinabi niya na ang alamat ng White Tiger ay hindi nagbibigay ng pag-asa sa hukbong Aleman. Sa halip, ito ay nagdudulot ng takot. Kalaunan, nakita nating nagkaroon ng pagpupulong ang mga opisyal ng Rusya. Pinag-usapan nila ang misteryoso, napakalakas at mailap na pasistang tangke na kayang lipulin ang buong batalyon ng mag-isa. Lumilitaw ito sa likuran ng kanilang mga linya at pagkatapos ay naglalaho sa kagubatan. Nang humingi ng mungkahi ang kumander, napagpasyahan nilang labanan ng apoy gamit ang apoy. Ang Aleman na White Tiger ay kakaiba sa lahat. May mga espesipikasyong higit na nakahihigit kumpara sa ibang modelo ng tangke. Napagdesisyonan nilang gumawa ng isang prototype na tangke, isang mas advanced na bersyon ng T-34-85 o protektahan ito ng mas makapal na baluti at isang makinang may mas mataas na lakas upang makasabay ito sa White Tiger at tuluyan ng wakasan ng problema. Ang ideyang ito ay pag-aari ni Major Fedotov at siya ang inaasang bumuo ng isang pangkat na magpapatakbo ng bagong tangke. Binigyan lamang sila ni General Smirnov ng 50 araw sa halip na 1 buwan upang maitayo ang tangke at mabuo ang koponan. Pinili ni Fedotov si Nadinov bilang komander at driver dahil sa kanyang kakayahan at sa dati niyang karanasan laban sa White Tiger, kasama ang gunner na si Kryuk at ang loader na si Berdyaev. Kalaunan, nagkaroon ng pag-uusap sina Ivan Nadinov at ang mayor, ngunit hindi interesado si Major Fedotov. Ang nais niyang malaman ay kung anong uri ng kagamitan ang taglay nito. Kaya naman sumunod si Nabinov dahil si Ivan ang pinakairekomendang sundalo na marunong magpatakbo ng tangke. Hiniling ni Major Fedotov na bigyan siya ng ranggang junior lieutenant at italaga bilang kumander ng prototype na tangkeng T-34-85. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang kanyang misyon, hanapin at wasakin ang White Tiger.
Tiger. Makikita natin si Nadinov na ibinabahagi ang kanyang plano kay Fedotov. Ayon sa kanya, nagtatago ang White Tiger sa kagubatan. Hindi sumang-ayon ang kanyang mga tauhan at sinabing matagal na nilang sinaliksik ang lugar ng mabuti. Gayunpaman, bumaling si Fedotov kay Ivan upang hingin ang kanyang mungkahi. Ang plano ni Ivan ay palabasin at tambangan ang pasistang tangke. Naghukay sila ng malaking hukay sa kagubatan at itinago roon ang tangke ng mga Sobyet na tinakpan ng mga dahon upang hindi mahalata. Gumamit sila ng isa pang T-34 bilang pain upang mailabas ang Aleman na tangke. Lumitaw ang White Tiger upang atakihin ang pain na T-34 at agad itong winasak. Samantala, sinubukan ni Fedotov na kuhanan ng litrato ang tangke ng kalaban, ngunit nabigo siya. Mula sa pinagtataguan nito, biglang lumitaw ang tangke ni Nadinov at sinalakay ang White Tiger mula sa napakalapit na distansya. Ngunit sa ikinagulat ng lahat, hindi tuluyang winasak ng White Tiger ang kanilang tangke. Sa halip, umatras ito. Lahat ay nalito kung bakit hindi sila inatake at pinuksa ng White Tiger, kahit malinaw na kaya nitong gawin iyon. Sa halip, misteryosong naglaho ang tangke. Sinabi ni Fedotov na nalinlang sila ng White Tiger at naniwala ang mga Sobyet na lumubog ito sa latian sa likod ng kagubatan. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Nadinov. Naniniwala siyang malaya pa ring gumagala ang Aleman na tangke. Sa puntong ito, ipinapilala sa kwento ang kakaibang konsepto ng mga Diyos ng mga tangke. Sinabihan si Fedotov ng isang sarhento na naniniwala si Ivan sa mga Diyos na ito. Pagkaraan ng ilang panahon, bumisita si Fedotov sa kampo at natagpuan si Nadinov na nakaluhod sa isang bukirin na puno ng mga wasak na tangke. Nag-usap sila tungkol sa White Tiger. Ayon kay Ivan, naghihintay lamang ito ng tamang oras at naghahanda para sa susunod na opensiba ng mga Sobyet. Sinubukan ni Fedotov na alamin kung ano talaga ang pinaniniwalaan ni Ivan tungkol sa mga Diyos ng mga tangke. Sinabi ni Ivan na naniniwala siyang nais ng mga Diyos na ito na siya ang sumira sa White Tiger. Ibinunyag din niya na naririnig niya ang mga tangke at iyon ang dahilan kung bakit siya nakaliligtas sa bawat labanan. Napangahirap paniwanaan ito para kay Fedotov, ngunit hindi niya basta-basta isinasantabi ang mga sinasabi ni Ivan at patuloy siyang nakikinig. Ayon kay Ivan, kahit malubha siyang nasunog noon, binalaan siya ng tangkeng kanyang minamaneho tungkol sa paparating na panganib at pinrotektahan siya nito. Naniniwala siya na ang White Tiger ay isang multo, isang tangkeng walang tao sa loob na nagpapatakbo rito. Iminungkahi ni Sargento Serpov kay Major Fedotov na buwagin ang crew ni Nadinov at ilipat siya sa ibang tungkulin dahil puro kalokohan na lamang ang kanyang mga sinasabi. Ngunit sa isang kakaibang pangyayari, pinili ni Fedotov na paniwalaan si Nadinov at hindi niya binuwag ang kanyang crew. Sinuportahan niya si Ivan at nagpasiyang magtiwala sa kanya. Samantala, patuloy na kinukwestiyon ng mga Sobyet ang nahuling opisyal na Aleman. Iginiit nito na wala siyang alam tungkol sa White Tiger at hindi pa niya ito kailanman nakita. Ngunit tumanggi ang mga Sobyet na paniwalaan ang kanyang mga pahayag. Nagpasya ang mga tangke ng hukbong Sobyet na sila mismo ang umatake sa White Tiger. Nagpaputok sila at unti-unting lumapit sa saklaw ng puting tangke habang sinusubukan itong palibutan. Ngunit nauwi lamang ito sa kabiguan. Nakayanan ng White Tiger ang pag-atake sa pamamagitan ng mas mabilis na pagpapaputok at pambihirang husay sa pagmamanyobra. Isang antas na tila imposible para sa karaniwang tripulante ng tao. Dahil dito, lubusang nalupig ang mga tangke ng Sobyet. Sa kanilang matinding takot, nakita nilang kayang wasakin ng White Tiger ang mga angke gamit lamang ang iisang putok. Matapos nitong lipulin ang puwersa ng mga Sobyet, nagsimulang umatras ang White Tiger. Hinabol ito ni Nadinov at ng kanyang mga tauhan. Sinundan nila ang bakas nito sa gitna ng makapal na hamog sa kagubatan hanggang sa makarating sila sa isang abandonadong nayon. Habang sumusulong sila sa lugar, natukoy ni Nadinov ang isang Panzer IV na nakatago sa loob ng isang kamalig. Nagpaputok si Kryuk ng armor-piercing shell at inamaan ng tangke na nagdulot ng pinsala sa tore nito. Pagkatapos nito, natagpuan nila ang White Tiger at agad itong hinarap ni Nadinov sa labanan. Nagpalitan sila ng putok. Ngunit biglang hindi na nila maimaneho ng maayos ang kanilang tangke nang mabarahan ng putik ang kanyon ng T-34. Biglang nagpaputok ang White Tiger, ngunit sumablay ito. Dahil doon, nagkaroon sila ng pagkakataong muling gumalaw at tamaan ang tore ng White Tiger. Subalit nauwi rin ito sa kapahamakan. Pumutok ang sarili nilang kanyon. Lumabas si Nadinov mula sa kanyang tangke at hinarap ang misteryosong tangke gamit lamang ang kanyang baril. Ngunit muli na namang umatras ang White Tiger. Sa halip na tapusin si Ivan, pinili nitong patawarin siya at naglaho na parang multo. Samantala, bumisita
Bumisita si Fedotov sa punong general at sinubukang kumbinsihin ito na naniniwala siyang hindi totoong umiiral ang White Tiger at maging si Ivan Nadinov. Para sa kanya, pareho silang mga likha ng digmaan mismo. Inulit niya ang paniniwala ni Ivan na ang White Tiger ay isang madupit at sobrenatural na tangke at na naririnig ni Ivan ang mga tangke na tila nagsasalita sa kanya. Hindi nakapagtatakang walang epekto ang mga salitang ito sa pananaw ng punong general. Sa halip, inutusan si Fedotov na magpahinga. Binigyan siya ng 10 araw na bakasyon upang mabawi ang katinuan at malinawan ang kanyang isipan. Pagkatapos ng Battle of Berlin at ng pagsuko ng Nazi Germany noong 1945, nagmaneho si Fedotov patungo sa isang malawak na parang at doon niya muling nakipa si Nadinov kasama ang kanyang tangke. Nag-usap silang dalawa. Sinubukan ni Fedotov na kumbinsihin si Ivan na talikuran na ang larangan ng digmaan at umuwi na. Tapos na ang mga usapang pangkapayapaan. Naganap na ang pagsuko at sa wakas ay natapos na ang digmaan. Ngunit hindi sumang-ayon si Ivan. Naniniwala siyang naroon pa rin ang White Tiger. Para sa kanya, hindi tunay na matatapos ang digmaan hanggat hindi niya natatagpuan at nasisira ang multong tangke. Hindi siya sang-ayon ay Fedotov nang sabihin itong tapos na ang digmaan dahil naniniwala siyang naghihintay lamang ang White Tiger ng tamang pagkakataon upang muling umatake. Matibay ang kanyang paniniwala na muli itong lilitaw at hindi pa nila ito huling nakita. Lumakad palayo si Fedotov, ngunit nang lumingon siya, wala na roon si Ivan Nadinov at maging ang kanyang tangke. Parang naglaho na lamang silang dalawa. Samantala, makikita si Adolf Hitler na nakaupo sa tapat ng isang lalaking nababalot ng mga anino. Marahil ay ang dyablo mismo. Ipinagtanggol ni Hitler ang kanyang mga ginawa sa digmaan. Sinabi niyang sa kasaysayan ng mundo, siya at ang Alemanya ay ilalarawan bilang mga kontrabida. Ipinahiwatig pa niya na ang paglipol sa mga Hudyo at ang pagsalakay niya sa Unyong Sobyet ay pagsasakatuparan lamang ng mga hangarin na gusto rin umanong ibang bahagi ng Europa, ngunit hindi nila kayang amining lantaran. Ayon kay Hitler, ang digmaan ay buhay mismo. Wala itong simula at wala rin itong katapusan. Ito ay nasa lahat ng dako at walang hanggan. Para sa kanya, ang digmaan ang likas na kalagayan ng sangkatauhan. Salamat sa panunood. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng isang kahangahangang araw.